back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin ngayon ay thoughts on Filipino YouTubers. So naisip kong gumawa ng video ngayon dahil galing ako shoot sa Pasig and then kakauwi ko lang ngayon. And sayang naman kasi yung ayos ko, bakit hindi na lang ako mag-film ng YouTube video kung buburahin ko lang din. So kung napapansin nyo, wala rin ako masyadong nakaka-collaborate na YouTuber. Ewan ko din kung bakit, siguro hindi lang nagkaka-chance. So itong mga sasabihin ko, parang sariling opinion ko lang or sabihin na nating assumption or impression or thoughts. So ayan, nagtanong ako sa Instagram kung sino ba yung gusto nyong pag-usapan natin ng mga YouTuber dito sa video na to. And ito yung mga sinabi niyo. Ay wow! Isabel Lazo. Naku, itong YouTuber na to. Ito siguro yung pinakakilala kong YouTuber. Kung ako sa inyo, mag-unsubscribe na kayo. Joke lang. Hindi kasi si Belle, hindi pa siya nag-upload. Ewan ko, siguro kasi busy siya sa review niya. But hindi pa siya nag-upload. Natulungan ko naman na siya when it comes to editing. Pero ngayon, siguro nga, busy nga siya sa review. Pero sana after review niya, makapagtuloy-tuloy na siya. Lloyd Cadena. Hindi ko alam kung kailan yung pinaka-first meet namin ni Lloyd. Ano bang first impression ko kay Lloyd? Wala eh, kasi feeling ko sa kanya, what you see is what you get. Kung paano siya sa videos niya, yung atake niya, yung parang approach, bakit ang atake? Yung approach niya sa tao. Parang ganun din, kung paano rin siya sa videos, makulit. Hindi din kami close, siguro kasi hindi din nagkaka-chance na magkasama. Pero magkasama kami sa TM. So, that was fun. Tsaka yung ibang videos ni Lloyd, napapanood ko din. Gusto ko rin yung mga charity works niya. Yung pagiging pagbigay niya sa ibang tao. That's very, very important. Yung hindi lang yung sarili mo iniisip mo. Syempre, you have to help others and share your blessings din. Alex Gonzaga. Ayan naman. Diyos ko, hindi ko pa nami-meet si Ate Alex. Although, lagi siya sa ABS. Pero hindi ko pa siya nami-meet. But I really, really want to meet her. Kasi sobrang kalugyan talaga. I enjoy watching her videos. Gusto ko yung humor ni Ate Alex. As in, sobrang random niya lang. Para sa isang barkada, kailangan mo ng Alex Gonzaga. Ganong levels. Ronan Domingo. Ayan, pinakauna kong na-meet si Ronan. I forgot the name of the hotel. Pero hotel siya. Dahil dinalo ko si Kuya Matt sa shoot nila. Tapos nandun din si Ronan. So first time ko siya na-meet doon. And he was very, very, very nice. And nakakatuwa sa kanya, nang ko-compliment siya ng tao. Alam mo yun, kasi kahit simple compliment lang, it really means a lot to a person. Hindi naman dahil pinuri niya ako, pero kasi maganda yung mga ganong klaseng tao na nakaka-appreciate ng mga maliliit na bagay, yung mga ganon. Michelle D. Honestly, ito si Ate Michelle, isa siya sa pinaka-controversial siguro na YouTuber na kilala ko. Dahil nakikita ko yung mga issues everywhere sa iba't ibang social media. Pero as for me kasi, hindi ko pa naman siya nami-meet in person. Hindi kasi ako nagja-judge sa tao based sa social media. Hanggat hindi ko pa naman nami-meet or wala naman siyang ginagawa sa akin or what. I saw her pictures on Instagram, I think. So, yung pagkata niya, sobrang even. And then, yung body niya, ang ganda din. Benedict Kua. Ayun naman. Talaga nga naman si Ben. Si Ben, siguro, hindi ko alam, may mga punchline siya na kahit hindi nakakatawa, sorry Ben pero kahit hindi nakakatawa, matatawa ka na hindi ko alam kung paano niya nagagawa. Saka ang maganda rin kay Ben, yung pagka-witty niya. At so yun na po yung iba niyang content. Isa siya sa mga tao, deserve pa ang more subscribers. Oh, bayaran mo ko, Ben. Yung content niya is pinag-iisipan niya din talaga. Mika Salamanca. Si Mika, oo, hindi ko pa siya nami-meet. Kasi di ba nasa ibang bansa siya? Tama ba? Tapos nandito lang siya ng concert niya. Tama ako. Baka bida-bida na naman ako. But yeah, hindi ko pa siya nami-meet. Actually, nakilala ko siya through my brother. Kasi kilala siya ng brother ko. And then I saw her song covers. So, sobrang na-amaze ako doon. And what I love about her is her dimples. Grabe guys. Kung hindi lang ako takot sa mga retoke-retoke na yun, nagpagawa na ako ng pimples like Mika. Ang ganda ng pimples. Dimple! Ang ganda ng dimple niya. Ang lalo. Ang ganda ng pimples niya. Baninay Bautista. Ayan, si Baninay na nasa Indonesia. Ito naman si Baninay, maganda din sa kanya kung paano siya sa vlog, ganun din siya. Tsaka sa mga IG stories niya. Nakakatawa yung mga IG stories niya. Tsaka gusto ko sa kanya, ang taba ng utak niya. Naalala ko nung collab kami, yung parang no hands challenge ba yun? Kasi wala talaga siyang plan na content na gagawin namin. Basta sinabi niya lang magko-collab kami, but wala pa siyang naisip na content. Tapos nakakita siya ng boxing gloves. Yun na, naisip na agad, ay pwede ganito ganyan. So sabi ko, ang taba ng utak nito. Parang meant talaga siya for YouTube. So, ayun. Ay, Maninay.
Jamil. So, ayun, sobrang dami nilang supporters. And nakakatuwa. Ang saya kaya nun. Like, kasama mo lagi sa work yung taong mahal mo. Kasi, di ba, mag-boyfriend and girlfriend sila. Nakakatuwa dahil meron silang goal together. So, ayun, hindi ko pa rin sila nami-meet ever. And hindi ko pa rin sila nakikita ng personal. Kasi may ibang YouTubers na nakita ko na sila pero hindi kami nag-meet. Janina Vela. Actually, si Janina, nanood na ako ng vlogs niya before. Tapos, nakakatawa pa, hindi ko alam na singer siya. Pero nung narinig ko siya kumanta, I was so shocked. Sabi talaga, ganto talaga yung mga kasi ko, oh my God, ang ganda ng boses niya. Kasi ang ganda talaga ng boses niya. Gusto ko rin yung songs niya, Curtain Call, tsaka Hesitate. Ay, okay, wait, I remember. Na-appreciate ko na sobra yung boses niya sa collab nila ni AJ Rafael. Pamela Swing. Si Pam, dito talaga ako nabilib talaga sobra kay Pam nung time nag-graduate siya ng cum laude na napagsasabay niya yung YouTube and other events. Doon talaga ako sabi ko talaga nung nalaman ko na cum laude si Pam. Kasi ngayon actually I'm struggling with school, itong pagbablog and yung mga work ko sa ABS. So, kailangan ko ng tips kay Pam kung paano yung proper time management at kung paano niya yun napagsabay-sabay lahat. At when it comes to her personality naman, hindi ko na kailangan magkwento dahil kung paano siya sa vlogs, yun na naman ako. Pero totoo, kung paano siya sa vlogs, ganun din siya sa personal. Actually, she's way better sa personal. Sa tingin ko lang ha. But ayun, I love Pam. Actually, deserve niya yung mga bagay na receive niya ngayon. Kasi sa mundong to, kailangan talaga natin ng mga taong sobrang totoo talaga. Kasi tinan mo kung paano siya, actually kung paano siya mag-tweet, kung paano siya mag-vlog, ganun na ganun talaga siya. So, that's very, very brave. Like, nasasabi niya talaga kung ano yung gusto niya talagang sabihin. The way na ipakita niya yung self niya sa mga taong sumusuporta sa kanya with no pretensions. Solid yun. Jericho Arceo. So, yan, recently ko lang siya actually na-meet. As in, ito lang talaga. Parehas kaming guest sa isang event. So, ayun, na-meet ko siya. At ang unang-unang sinabi niya sa akin is congrats dahil the 1 million subscribers na ako. He was very, very kind. Napanood ko yung video niya about sa may tinakal siya ni issue. I like how he tackles an issue. Kasi kung ano din talaga yung nasa isip niya, yun talaga yung sinasabi niya. Tsaka feeling ko, yung utak niya, punong-puno talaga ng knowledge. Kasi nakapanood na ako ng ibang videos niya. Tsaka maganda rin sa kanya yung message niya na de-deliver niya properly. So, ang ganda ng content niya, may sense, may matututunan ka. Di ba? Parang pinapromote yung channel niya. Pero totoo, kasi napanood ko ibang videos niya after namin mag-meet. So, ayun, kailangan pa ng mga ganong klaseng YouTubers dito sa YouTube world. Siyempre, para mas makakatulong din sa ating bansa. Wow. V. Cortez. I love Ate V so much. Alam mo, first time ko siya na-meet. Cebu, I think. Sana tama. Nung nakasama ko siya, sobrang jolly niya. Sobrang positive. At nakakahawa talaga yung tawa niya. Alam mo, sobrang bagay talaga sila ni Kong. Kasi minabasa rin ako na ano din daw ba yung thoughts ko about Kong. So, pag-iisahin ko na lang sila. Totally, isa naman sila ng puso. So, ayun. Sobrang bagay talaga silang dalawa. Sobrang tawang-tawa talaga ako sa kanila. Alam mo yung parang personality nila. Pinag-match talaga. AC Bonifacio. Ito naman si AC. Hindi ko alam kung ano pa hindi niya kayang gawin. Diba? Ang galing niya na kumanta. Ang galing niyang sumayaw, magaling siya umarte. Ewan ko sa bata. Ito yung batang walang force. Nakakainis talaga. Alam mo sa World of Dance, lagi kong ginaganon yung mukha niya. Sinecheck ko kung tao ba itong kaharap ko. Kasi grabe, para siyang dull. Wala talaga siyang force, guys. Sobrang dami niya nang narating, guys. Alam natin yun. Pero tinan mo kung paano pa rin siya ngayon. Sobrang down to earth niya. Saka ang gusto ko rin kay AC, hindi siya nagmamadaling tumanda. At her age kasi, marami na ding mga bata talaga na gustong-gusto na nila magdalaga. Si AC talaga, pag nakikita mo siya, she just wants to have fun. Ina-enjoy niya yung pagkabata niya, kung paano siya umar. Hindi ko sinasabing sobrang batang isip ni AC, hindi. Kasi sobrang mature niya na mag-isip. But, the way na i-enjoy niya yung mga bagay-bagay. That's Bella. Si Bella, first impression ko sa kanya is mahiyain. Yun yung pinakauna kong impression sa kanya dahil kasi nung siguro nag-meet kami, parang, hello po, hi po. Alam mo yung tipong, pag nandiyan si Bella, parang hindi ka pwedeng gumawa ng masama. Hindi naman sa gagawa ko ng masama, pero parang mahihiya kapag may kalokohan kang gagawin. Kasi pag nandiyan si Bella, feeling ko isa siyang konsensya. siguro the way she talks pag may mga tao. And nakasama ko rin siya sa Hong Kong. Yeah, sa Hong Kong. So, nakasama ko rin siya with her mom. And I love her mom. Sobrang bagets. Actually, yung mom niya reminds me of my mom. So, ayun. Riva Kennery. Ayoko din attitude yun. Raisa Contawi. Oh my God. Sobrang gusto ko yung mga looks ni Ate Rai. As in, na-meet ko na siya sa isang event. Kasi na-meet ko siya, parang she's very approachable. Gusto ko talaga ma-makeupan niya ako someday. Hi, kung nanonood ka, Mr. Sana ma-makeupan mo ka someday. Kasi napapanood ka IG story niya. And I really, really want to meet her dog. Sobrang cute.
Ray Hermar. Si Ray, gusto ko yung taste niya sa fashion, actually. Kasi nakikita ko siya sa Twitter. Ang dami niyang supporters sa Twitter. So, pag nakikita ko siya sa feed ko, ang ganda ng fashion sense niya. I like how she carries her clothes. Sobrang nadadala niya. So, siguro, isa siya sa mga gusto kong i-closet raid. Is that how you call it? Pero yun. Ana Kai. Is it Kai or K? Kai ata, di ba? Ayun si Ate Ana Kai. Gusto ko din yung taste sa bags. Kasi mahilig din ako sa bags. So, gusto ko din yung mga taste niya whenever she's traveling. Tapos yung mga binibili niya sa ibang bansa. Hindi naman masyadong marami na yung napapanood kong video sa kanya. Kasi nga guys, hindi ako masyadong mahilig manood ng mga makeup videos. Kasi karamihan din ang content niya is makeup. But I really like the way na mag-speak din siya. Kasi parang natural lang. Parang kung paano siya, gano'n lang din siya. With no pretensions. And yeah, hindi ko pa siya nami-meet. But I'm hoping to meet her real soon. Kuya Matt. Actually, wala pa ako napapanood na videos nung Matt Nicolay ba yun? Alam niya na yan, hindi niya na kailangan. Diyos ko, ang dami-dami na namin videos ni Kuya Matt. It's AC's Life. Ito talaga yung channel talaga na gusto ko magkaroon din talaga siya ng maraming subscribers, guys. Panoorin niyo yung... Panoorin niyo yung mga videos niya. Grabe talaga yung quality. As in, parang nanonood ng TV. Ang galing-galing niya talaga. At hindi lang sa YouTube ha. Kahit sa Twitter, nakikita ko kasi yung mga ginagawa niyong videos. And aliw na aliw talaga ako, guys. Jepoy Champoy. Matakaw. Tapos, Aura Briguela. Si Aura, guys, ako na mag-explain para sa inyo. Busy talaga siya ngayon. School, varsity, and mga taping. Kaya wala siya na-upload na video. But alam ko na gusto niya na talaga mag-upload. But ako na mag-explain sa inyo, sobrang busy niya talaga ngayon. So, sana magkaroon din siya ng time for YouTube dahil alam ko marami din nag-aabang sa inyo. So, ayun lang guys. The rest po ulit na lang yung names. Pero karamihan, yun yung mga sinadjust yung YouTubers. So, if may gusto kayong makakolab ko dun sa mga nabanggit ko, sigaw nyo yun sa comment box. And tingnan natin if kaya yun i-workout. So, ngayon guys, ayan, dadiretso na ako rehearsal. So, I just wanna say thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye!